ang hanap ko before sa babae is maliit, maputi, and tahimik. Musically inclined, may sense of humor. The moment I met Dorcas, doon nagbago lahat. Lahat ng preferences ko before sa babae, wala sa kanya. So matangkad siya, maingay, although magaling kumanta, leader, and madaling mag-submit. Kung wala man siyang sense of humor, gusto ko laging patok sa kanya yung mga patawa ko. Patient, tsaka syempre on top of that kasama na dun yung pagiging malalim sa Lord. I've been praying to the Lord. Sabi ko nga sa kanya na, Lord, I believe I'm ready. And willing ako. Yun nga na kung sino man yung taong you've been preparing sa akin, ready na akong ma-meet siya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, next time, ang gagawin ko, magtatago ako sa likod mo. Para kung sino man yung lalaki na talagang hinanda mo para sa akin, hanapin ka muna niya bago na ako makita. Habang nagpe-pray ako, nagkataon nag-chat kami ni Dorcas. And there's this something na naramdaman ako. And I was kinda afraid kasi baka infatuation lang to or maybe bugso lang ng emotion sa aking paghahanap. Kasi alam mo yan, maganda na nag-iingat. And she invited me to attend yung launching ng Prasia last June 16. Meron kaming song sa Prasia na lagi kong kinakanta yung Hard to Get. Na parang meron doon na parang baka sa kakapihikan ko, mauwi ako sa kalbo. The moment I saw her, dun ko na-confirm na there's this feeling na nasabi ko kaagad kay Lord na, Lord, siya na yun. Mga time na nagpapaka-busy ako, dun ko na-meet si Mark. I'm so eager to know her more. And talagang sure ako and biglang alam ko na kung kailan ako ikakasal. Straight to the point, as in wala nang patwitams, wala nang mga punchline, diretso na agad talaga. So malino intention niya, hindi ko siya mami-misinterpret, hindi na ako mag-iisip, gets ko na agad, type niya ako. One thing that amazes me is how the Lord spoke to her and spoke to me through that verse. The verse says, "As for me and my house, we will serve the Lord." And one thing that shocked me is, yun pala yung pangarap niya. She's been praying to be a pastor's wife someday. And she's been praying na, even yun nga, kasama ng buong family niya, maglilingkod sila sa Diyos. And I've been praying for the same thing. Natutuwa syempre yung magulang ko, especially si Papa, siya si Mama, kasi nga, sabi nga nila, pinagbubuntis pa lang ako ni Mama, pinagpipray na talaga nila kung sino yung mapapakasama. And natuwa sila na yung lalaki na hinanda ng Panginoon sa akin ay meron ding call time. Ay, call time? Hindi kasi calling tsaka full time. Call time! Parang nakikita ko yung sarili ko talaga in full time missions. Ayan. So, kaya nung dumating si Mark, nalaman ko na yun din yung heart niya, yun din yung calling niya, yun yung direction niya. Malaking ano sa akin yun. Malaking confirmation. Doon nasa Starbucks nga kami, we talked about our past. So yun, nag-confess ako sa kanya about those things na nire-regret ko. And siya rin, nagsabi rin siya ng mga past niya and we prayed for one another. We bought this book, Love There. So yun yung time na habang malayo ako, mas nag-grow deeper kami sa relationship namin unang-una kay God. Tapos pangalawa, sa amin dalawa. So napakalaking tulong talaga yung book na yun sa akin. I had the ring sa pocket ko and I don't know how to start. Alam mo yun, yung parang, hindi naman, parang love is in the air, parang kinakabahan ka na hindi mo maipaliwanag.
yeah, it just went smoothly when I asked her to marry me. And that time, I didn't have any money on my pocket, but all I have is a big leap of faith. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her, then I know I can love her more. Sabi nga ng song na I Just Call You Mine, sabi doon, you're a standing ovation after years of waiting. Nung time na dinala ka na ng Panginoon sa harapan ko, talagang napatayo ako, talagang napa-standing ovation at talagang wow, ito pala yung hinanda ng Panginoon para sa akin. Siyempre gusto ko magpasalamat dahil sumunod ka sa kalooban ng Panginoon at yun yung hintayin ako at pakasalan ako. I'm so thankful and grateful na binigay ka ni Lord sa life ko. Thank you because He used you to end that mark, and I was talking about the restoration that He did in my life, especially sa past ko, and I know that this is going to be a wonderful life together with you. Salamat dahil tinanggap mo ang lahat sa akin, hindi lang yung kaingayan ko, hindi lang yung pagiging magulo ko, o kung ano man yung dark side ng aking pagkatao. Kasama mong tinanggap doon yung aking nakaraan. I'll be always on your back and I'll be there to support you sa mga plans mo, sa dreams mo, especially sa ano mo ng album. Alam ko na hindi mo ko iwanan, hindi pababayaan. Para sa Bible. Kumbaga parang pangalawa kay Lord, alam ko ikaw yung pangalawa kong maaasahan na masasandalan sa lahat ng season ng aking buhay. Ayan, sa hirap at saya. I'll be your number one fan. Thank you for accepting me for who I am and that I love you so much. Hear her heart, I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, will bring you glory today. I pray. This is my prayer.